Revamp Kaja, kaya nang humigit ng 5. Mas nagagamit na rin niya ngayon ang pakpak niya dahil literal na nakakalipad na siya ngayon. Maganda nga ba ang revamp na ito o hindi? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito na ang bagong itsura ng Revamp Kaja at para sa akin, mas maangas na yung itsura niya ngayon. Umpisahan muna natin sa kanyang skill 1. So basically ganun pa rin naman yung kanyang skill 1 guys. Makakapag-deal ng damage, tapos magkakaroon ka ng HP recovery kapag may tinamaan ka na kalaban. Nakakapag-reveal pa rin ito ng mga kalaban na nakatago sa bush. Ang isa sa pinakabinago talaga sa kanya ay etong kanyang skill 2. Upon casting ang tatamaan mo na kalaban ay mananakback ng 0.5 seconds. Gagana ang passive ni Kaja dito at siya ay lilipad kung saan ang basic attack mo ay pwede mong gamitin habang lumalakad. At yung basic attack mo ay magiging AOE damage. Ibig sabihin maraming tatamaan ng basic attack mo. Technically, 2 beses mo talaga magagamit ang iyong skill 2. Sa unang cast mo, magko-cooldown lang ito ng 4 seconds tapos magagamit mo ulit yung dash. At kung may tatamaan ka na kalaban sa pangalawang dash mo, marereset ulit ang cooldown ng iyong skill 2. At may extend ang duration ng paglipad mo kaya 3 beses mong mananakback ang kalaban. Ang maganda nga dito ay nakakalipad na sa mga walls etong si Kaja. Ang nakakainis lang, medyo mahirap pa i-control ang kanyang paglipad. Ang bagal sumunod netong si Kaja kapag siya ay nalipad. Tignan nyo, hindi agad nakabalik dun sa bush. Pero sa passive niya nakalagay dito na magkakaroon pa siya ng 20% movement speed habang nalipad. Siguro kailangan pang ayusan yung flight animation nito. Pero tignan nyo dito guys, sobrang hirap i-take down ni Kaja. Lalo na kung short range ka. Kasi tignan nyo, lilipad-lipad lang yan tapos bubunggu-bungguin ka. Ingat ka nga lang kasi kapag walang tinamaan ng skill to mo, hindi marireset yun. Dito naman tayo sa kanyang ultimate. May bagong pangalan nito na Divine Binding. So 5 na ang kaya niyang higitin. Pero walang matatanggap na kahit anong damage ang kalaban na mauultihan mo. Upon casting, meron itong short delay. Pagkatapos nun, hindi na makakaalis ang kalaban mo sa higit mo. Sa mga hero lang ito gumagana, so hindi mo pwedeng higitin yung mga jungle monster o kaya naman yung mga minion wave. Ang ultimate mo ay hindi na suppress, ibig sabihin makakagalaw na ang kalaban mo habang hinihigit mo. Hindi nga lang sila makakatakas sa ulti mo. Kahit si Kadita mag-ultimate, may higit mo pa rin. So kung makakatakas ka sa casting delay ng ultimate ni Kaja, pwedeng-pwede kang makaalis sa ultimate niya. Pero kapag nahuli ka na niya ng ultimate, wala, kahit mag-ulti ka pa, may higit ka pa rin ni Kaja. Kahit nga yung dragon ni Yusong, napapatigil at nahihigit pa ni Kaja. Pero kapag lumilipad na ito, wala na, hindi mo na mapipigilan yung dragon. Kahit gumamit ka ng Purify o yung skill na nakakatanggal ng crowd control ay hindi ka pa rin makatakas sa ultimate niya. Kahit nga mag-ultimate pa si Diggy, hindi pa rin talaga makakalabas sa bagong ultimate ni Kaja. Sinubukan ko rin dito yung talon ni Gatot, pero wala, hindi rin talaga nakatakas. Si Aldous, kapag kakakast pa lang ng ultimate, pwede mo rin mapigilan ng konti. Ang isa lang sa mga natry ko na kayang makatakas sa ultimate niya ay etong si Johnson kapag nakakotse at si Louie kapag nag-teleport siya. Meron pa rin siyang passive na paralyze kung saan pinapahina niya ang damage ng kalaban for 5 seconds kapag tinamaan niya ng skill 1 or skill 2. Pero medyo nerf to guys kasi 8% na lang ang paralyze effect niya. Dati kasi nag-i-stack up to 15% pero ngayon fixed na 8%. Pero para sa akin guys, kailangan pang ayusin ang skill nitong si Kaja kasi ang bagal ng ultimate niya. Kapag nag-flicker ka, may iwanan yung ultimate mo. At dahil wala ngang damage yung ulti niya, kapag wala kang kasama ay sayang lang ang ultimate mo. Tapos wala na rin yung passive niya na after mong mag-skill ay meron kang enhanced basic attack. So technically wala nang damage si Kaja. Tingnan niyo dito guys ha, 3 yung mauultihan ko. Pero dahil walang damage yung Kaja, nako, delikado pa. Kaya bitin talaga yung damage ni Kaja ngayon guys. Kaya para sa akin guys, maganda yung mga bagong skill niya. Pero bitin lang talaga sa damage. Plus sana pabilisin pa yung higit ni Kaja. Ikaw ba? Anong masabi mo sa bagong revamp na Kaja? Pero advanced server pa lang naman to, maraming pang ma-adjust dito. Yun lamang for this video, maraming salamat sa panonood and to God be the glory.